Po na makapanood nito, nandito po ako sa ating mga kaibigan. Marami pong nagpaabot sa atin. Gusto po daw nilang malaman sa mga duwende kung ilan ba ang bagyo na masasagupa pa nila. Sus, nako po. Pasintabi po kung ano man po ang maipaabot at ano man po ang makikita ng ating mga kaibigan at nakikita nila doon sa kanilang kaharian. Naparito ako para tugunan kayo, kaibigan. Marami pong natatakot po mula na napanood nila at ipinapaabot ninyo ang dam po sa Pampanga Manyata, yung dam na yan at sa doon sa Manila do. Maraming nagpaabot kung ano po ba ang mangyayari at meron pa bang mga bagyo na masasagupa pa nila. Kasi po maaga po ang bagyo, kaibigan. Dalawang bagyo po ang nagsunod-sunod. Nilubog po nila yung Bulacan. Hindi lang Bulacan ha, mga bubong ang nakikita. Pero pasalamatan po natin guys, bubong lang ang nakikita ninyo. May mga bubong pang nakikita. Kaya sa susunod, ito po yung tandaan nyo guys, sabi ng ating kaibigan. Itanong natin na kung ilan pang bagyo, kung mayroon pa bang bagyo na masasagupa ng mga taga Luzon at saka yung laging tinatamaan, dinadaanan po ng bagyo. Kaibigan, marami nag-request sa mga karabitang marami talaga nag-request sa atin, sa mga followers natin. Gusto po nilang malaman kung ilang bagyo pa ba ang masasagupa daw nila. Kasi gusto po daw nila mapanood yung ipapaabot mo. Nako, guys, ito po yung sabi ng ating kaibigan. Alam po niyo guys, ang papasok po dito sa Pilipinas ang nakikita ni kaibigan, posibleng magkaroon po ng bagyo dito na 6 at 7. No? Yun po ang tandaan nyo ha. Sinabi mismo ng ating kaibigan, sana po ay masumpa ito sa pamamagitan po ng pangapanalangin ninyo. Tandaan nyo ang sinabi ng ating kaibigan ngayon, nakakatakot ito. Ang dam talaga ang natatakutan ng ating kaibigan. Kung magpapatuloy po ang ulan, bagyo, laliman ka ng 7, mahitabo. Karong inangat sa Vermont, grabe, sobra karami yan. Sinabi po ng ating kaibigan kung anong ang pinakasipting lugar sa bagyo. Sa totoo lang guys, ang Mindanao, yun po ang totoo. Mindanao, pinakasipte sa bagyo ngayon. Kaibigan, alin po talaga ang pinakadelikadong matatamaan nito ng mga lugar? Nabanggit na pala ni kaibigan. Oo nga. Yung nabanggit ni kaibigan doon guys, sana po makapanood kayo nito at ma-share ninyo ito. Laliman ka, nakita, estimate ni kaibigan, aabot ng 7 ang kalamidad na bagyo na papasok sa Pilipinas. Nakakatakot yan. Ilang tao yan, ilang libo ang matatamaan sa baha at malakas na hangin. Lalo na kung sino man po yung makapanood sa atin, sinabi mismo ng ating kaibigan, kung mayroon man kayong mga bahay dyan na may mga katabing puno ng niyog, kahoy, na malalaki na, kailangan ninyong putulin yan. Huwag po ninyong panghinayangan. Isa din yan makapagbigay po ng kamatayan sa inyo. Dahil pag natumba yan, tatama sa bahay nyo. May mga bata. Ay, kaibigan, kailangan po ninyo na maging alerto. Huwag po tayo magpaayahay lang diha. Porkit walang nangyari, hindi nyo alam. Bigla-bigla lang dumarating po ang kalamidad. Meron pang mga lindol. Ang Mindanao guys, makaranas na lindol. Yun po ang totoo, sabi ng ating kaibigan ngayon. Abangan niyo guys, may lindol daw talaga na magaganap po sa mga lugar na
sinasabi ng ating kaibigan ngayon na posibleng magaganap talaga. Kaya salamat po kaibigan sa lagi po ninyong pagpapaabot sa amin. Isa po kayo sa taong pinaka mabuting ehemplo ng mga elemento. Sana mayroon pang elemento na kagaya ninyo na kahit hindi manduwindi, no? Hindi lang tayo pwedeng magpataas pa o paabot guys, katura. Salamat ninyo. Salamat. Mag-amping tantanan. Kaya nag-ingon si kaibigan, estimate niya guys ang mupasok sa Pilipinas nga bagyo. Pwede labot sa laing nasod, 7, 5 ka na. 7. Karaghan ana. Dili pa ka ana, kuyawan. Dili pa ka ana muhawa diya sa inyong lugar, dali na kayo maabtan og baha. Ayaw mo pagpaabot na naapay pamilya ninyong maanod. No? Masakit man yan. Masakit talaga yan sa kalooban nyo.